Konnichiwa J-Peeps, it's your Pinoy Tokyo Boy, and right now nandito tayo sa Terminal 1 ng Narita Airport and papunta nga tayo sa Taiwan. Check-in na tayo since open na yung check-in counters ng Scoot. Bali sa Scoot nga pala tayo sasakay ngayon. Katapos lang nating mag-check-in dito sa Fly Scoot, and ayun, luckily 20F tayo, window seat, yahoo! See you soon Taiwan! Since lalabas nga tayo ng bansa, nakaugalian ko ng kumuha ng travel insurance kasi diba, di nga natin inaasahan yung mga pwedeng mangyari sa labas ng bansa. Kaya tara, kuha tayo dito. Yung AIG yung kinukuha ko dito, lalo na pag English na insurance. Kakatapos ko lang kumuha ng insurance, inabot tayo ng 5,680 for 6 days or umaabot siya ng 2,150 pesos sa loob na ng 6 days na yun. Pero sulit na yun, sana hindi natin magamit tong insurance na to. Tuturo ko lang sa inyo kung ano nga ba yung kailangan ng mga foreigners dito sa Japan kapag lalabas ng bansa. I'm speaking on behalf ng mga holders ng engineer's visa lang kasi hindi ko alam kung ano yung process ng ibang mga visa. Meron tayong passport and Saryo card or residence card. So, yun lang naman yung hinanap sa akin dito, and meron na tayong ticket ng airplane. Bali, sasakay tayo sa Scoot papuntang Taiwan, and thank you for Klook sa sponsor ng flight na to. And also, since alam nyo naman na health is wealth, kahit nasa ibang bansa dapat meron tayong insurance. Meron silang robot dito na nagpapatrol. Tara, pasok na tayo dito sa departures gate. Yung flight ko nga pala is ayun, yung 12:30 papuntang Taipei. High-tech na dito, i-scan mo na lang yung pasok. Pa-check tayo ng gamit. Bawal na camera after this point, kaya bye-bye na muna. So ngayon papasok na tayo sa immigration, and may fit dito sa video kaya kita-kits later. Explain ko na lang sa inyo kung anong nangyari sa immigration. Tingnan sa immigration, wag na wag nyo kakalimutan itong pirmahan, itong re-entry permit, lalo na kung babalik kayo sa Japan, kasi kapag wala kayong ganito, mahirap na kayong makabalik. Kaya kapag holder kayo ng residence card or Saryo card, sabihin nyo, tapos mag-fill up kayo ng ganito. Yung departure kukunin nila, and then yung itong arrival is pagbalik nyo sa Japan. Lumabas na tayo sa immigration, so yun, it means pwedeng lumabas ng bansa ang mga foreigner na nagtatrabaho sa Japan, engineer's visa, na ang dala nyo lang is yun, yung passport nyo ng Pilipinas and residence card. So hintayin nyo na lang kung makabalik ako. So yun, kasi ang usapan lang naman makalabas, diba? So yun, papasok na ako ngayon dito sa mismong boarding gates, and ayun, siguro hanap muna ako ng konting pasalubong bago pumasok sa airplane. Bila ako ng konting pasalubong para sa tita ko and para sa mga taong mamimit ko sa Taiwan. And mas okay na dito kayo bumili sa tax-free Akihabara, kasi actually ito 122 mahigit sa Ueno, pero dito is 1110 lang. Wala na siyang tax. So hanap lang ako. Kuha tayo ng Tokyo Banana para sa tita ko tsaka sa isa ko pang friend na imimit ko sa Taiwan. Grabe, ang dami yung pagpipilian dito. Pera na lang kulang. Kuha na rin tayo nito. Then bigyan na lang natin sila ng tagi-isang piraso. Ito, nakakatuwa siya. 4 na piraso na siyang chocolate. So sa mga mamimit kong followers sa Taiwan, bibigyan ko kayo ng isa nito. Tagi-isa kayo. Unang 4. Meron din silang mga electronics dito. Kung gusto nyo magpasalubong ng mga ganito. May mga Tamiya din sila. 1-1 lang. Tsaka mga alahas, mga relo. Ako na rin yung tita ko ng t-shirt worth 1.4. And ito naman sa akin. Ang ganda niya kasi sombrero siya. And 1.7 lang siya dito. Tara, bayad na tayo. So dito boarding pass lang yung need para tax free ka. Naka 8,000 tayo. Mas mahal pa sa flight natin papunta. Pero okay lang. Ganun talaga. Tara na sa boarding gate. Baka maparami pa yung bili natin. Pabili rin pala yung tita ko ng anesa kasi paubos na yung sunscreen niya.
Na rin tayo ng dalawang matcha KitKat. Then ako ng toothbrush kasi wala daw mga toothbrush yung hotels doon. Damage natin dito 3,000 mahigit. So total ng pasalubong natin is around 10,000 yen or mga 4,000 pesos. Not bad. Feeling ko ito ng airplane natin. Pag low cost flight, asahan nyo medyo malayo yung boarding gate. Kagaya nito, feeling ko nasa pinakadulo kasi number 46 ang flight ko. Though di naman ako nagre-reklamo, gusto ko lang sabihin sa inyo na malayo yung lalakarin nyo from bilihan ng pasalubong papunta dun sa boarding gate nyo. Maglaan kayo ng time para hindi kayo maiwan ng airplane. Yun lang. Update lang, delay yung flight natin. So imbis na 12:30 yung alis natin, naging 12:45 yung boarding. And ayan, nag-aantay kaming lahat dito kung anong oras kaming mapapasakay sa airplane. Pero yun nga, technically ang reason is yun nga, yung sa air traffic daw. Finally mag-boarding na tayo. It's currently 12:58. Pasok na tayo ng airplane. Medyo malaki pala yung airplane kaya yung F is nasa aisle. Pero okay lang, magpapahinga lang naman tayo habang lumilipad. So yun, finally nakasettle down na tayo and tulog na lang tayo. And see you in Taiwan soon. Nakapag-touchdown na tayo dito sa Taiwan. Welcome to Taiwan, guys. Pababa na tayo ng airplane. Take note nyo na din, ito yung mga bawal dalhin sa loob kasi mapafinan kayo na up to 1 million Taiwan dollar. So yung mga meat sobrang mahigpit and mga seeds. Tsaka miski yung mga meat claws and jerkies bawal din. So ngayon papunta tayo sa immigration para sa passport check. Alam niyo ba, wala pa ako nabubuk na hotel. Kasi usually pag mag-isa ako nagta-travel, hindi ako nagpa-plano ng masyado kasi mas gusto kong medyo culture trip lang and nagmi-meet lang ng mga locals. And actually yung ngayon, nakaplano lang sa akin is for February 7. Yun nga yung imi-meet ko yung tita ko. Siguro, mamaya-maya may isip ko nito saan tayo mag-stay. Kasi mukhang kailangan ng detalye dito sa arrivals. Dito na tayo sa arrivals. Ang ganda rin ng airport nila dito. So kung galing ka sa bansa na green, mas madali ata yung process. Pag ride, kailangan mo dumaan doon sa mga yun. Buti na lang may wifi dito sa Taiwan. Ayan, meron na tayong 14 days na exempted na magstay dito. And yun, I suggest na kapag dating nyo dito, mag-fill up na lang kayo ng web version ng arrival kasi mas madali siya para passport nyo na lang ipapasa nyo. Lalo na sa mga Pilipino since exempted tayo dito sa visa. So ngayon nahanapin ko naman yung wifi ko kasi nga, ginamit natin yung Klook para sa wifi. Kaya sa mga magta-travel sa inyo anywhere, and if you're using Klook, please use my code JP in Japan 5 o para meron kayong up to 5% na discount sa mga bookings nyo ng hotel and activities. Paglabas nyo nga ng arrivals, nandito yung Taiwan, The Lucky Land, and talo tayo. Better luck next time. Sa magbubook ng train pass and SIM card na to, paglabas nyo ng arrival area is nandito lang siya sa pinaka right side ng arrival area ng Terminal 1. Ayun o, yung red na yun. Dito ang redeem ng mga cards, SIM card and train card. So ayun, ganun kadali nakuha na natin tong 72-hour pass nating Metro Taipei. So bukas ko na siya gagamitin kasi paggabi na rin and hindi kasama tong Mula Airport. And ito na rin yung SIM card ko. Thank you nga pala sa Klook and dito sa Wi-Fi location na to. Sobrang bilis ng process. May photo spot tayo. Pa-picture tayo dito.
Hindi pa tayo makakapunta ng Taipei kung wala tayong pera. Kaya, ayun, mag-withdraw tayo using my GoTime. Sa kasamang palad na iwan ko yung Gcash card ko. And hindi naman nila ako binabayaran. So, try naman natin tong GoTime. Pinasa ko lahat ng, ng pera ko from Gcash to GoTime. And nakaka-receive din dito ng OTP. Share ko lang. Yun. So, ito nga pala yung itsura ng pera ng Taiwan. Meron na tayong 9,000. NT. So ayan guys, bumili muna tayo ng pagkain dito sa 7-Eleven, ayan, sa airport. So itong pagkain natin is worth 750 yen or around 300 pesos habang nagla-live. Shoutout sa inyo lahat. Kain muna ako, itadakimasu. So ayan, after natin kumain is punta na talaga tayo sa Taipei. Punta tayo dito sa Taiwan Airport MRT and dito mag-umpisa yung biyahe natin. So bibili lang ako nitong card na to. Para siyang beep card sa Pinas and Suica or N-Pass mo dito naman sa Japan, pero ito is Taiwan card. So bali kumuha ako ng isang So this is your easy card, 200 inside, and the one-way ticket go to Taipei. First use this one, go to Taipei. Okay. So ito yung papuntang Taipei, 150. And ito naman yung card, ang ganda. 300 naman siya, may laman na siyang 200. And ayun, let's go. Wala, meron silang Coco. So busog na ako. Punta tayo ng Taipei main station. So it's 607 A1. Diba ang galing? Tinatouch-touch lang. Para siyang yung BTS sa Bangkok. Buti na lang, sanay na tayong mag-travel. Kaya mali dito, may nakalagay naman. Yan, Taipei number 2. Sana makaupo tayo. Ay, meron! Yahoo! Buwan, dito tayo. Galing, may lagyan pa ng mga maleta. Yes, ah! So, ayun, magbiyahin muna tayo ng 40 minutes papunta sa Taipei. Biglang ako napatayo kasi priority seat pala yung naupuan ko. Pinupo ulit tayo ng matanda. Sabi niya, tumayo na lang daw kapag may papasok ng iba. I mean, pag may papasok na senior citizen. Dito na tayo sa Taipei main station. Isang lipat na lang tayo sa Blue Line. Wow, ang ganda rin dito sa Taipei main station. Hindi sila masyadong mahilig sa ilaw. Hindi ka guys sa Japan na sobrang maliwanag. Ganda dito, may mga mabambo. Dito tayo sasakay sa Banan Line. Napakalayo and parang umikot na ako ng umikot. Hindi ako nagre-reklamo, nalayuan lang. Isang difference dito, yung mga signage nila biglang nawawala. Hindi ka guys sa Japan na kumbaga pag nawala yung isa, kita mo kagad yung kasunod na signage na parang hindi ka makawala kung lagi mo siyang titignan. Ito, medyo malayo yung agwat nila sa isa't isa. Finally, nandito na tayo. Parang naalala ko to 4 years ago. Dumaan din ako sa daan na to. Grabe oh, pawis na oh. Kahawig lang nito yung mga underground stores din sa Japan, like yung sa Osaka.
Dito kailangan mong tandaan talaga yung kulay. Kasi ayun, walang nakasulat na line. Yung kulay talaga. Kulay blue tayo. 5 years ago kasi, naalala ko, or 4 years ago, una kong pinuntahan is yung Tamsui. Doon ako nang pumunta. Sa red line naman yun. And iniwan ko lang tong mga gamit na to dito. Pero ngayon, diretso tayo sa hotel. Kasi gabi na. Yun, tama tayo. MRT tayo na blue. Okay lang, sagarin na natin pagod. Look guys, may ABC Mart din sila. Starbucks. Gamitin na natin tong card natin. Hindi ko alam kung magkano to. Welcome to Zhongshan Fuxing. Ito yung magiging home station ko for 5 days. Meron din silang Sogo dito, gaya ng department store sa Japan. Exit 1 tayo. 20 yen lang yung bayad. $20 lang yung bayad. Nalilito pa rin talaga ako sa mga currency. Dito na mismo yung exit ko. Not too bad yung location ko. Ang ganda oh. Parang nasa abroad. Ang ganda sa Taiwan. May pedestrian lane. Malawak. Hala, ang ganda ng nakuha kong location. Buti na lang nag 50% off to. Thank you dun sa nag-cancel nung lakad. Ang ganda oh, may park pa. Wait nyo yung yung hotel tour ko para malaman nyo yung location nito. May malapit na 7-Eleven and napakaraming kainan. Grabe. Nakakatuwa tong hotel na nakuha ko. Grabe, ang ganda ng lobby. Okay. So ito na yung room natin. Lower bunk. So yan, dito tayo sa B77. B71 to 79. Ang ganda dito sa loob. Merong 8 rooms. 4 sa baba, 4 sa taas. Nandito ako. Iniwan ko naman yung gamit ko kasi lalabas ako mamaya. And isa sa nagustuhan ko dito, nandito rin yung mismo shower room and toilet sa loob. Okay lang naman siya for shower. Pero at least meron pa rin privacy kada kwarto. Ito naman yung toilet. Straightforward lang naman siya. Pero at least may bidet. So, overall, ang ganda ng hotel na to for the price. So, thank you so much for watching. End ko na yung video ko dito for today. And siguro magla-live na lang ako or magpi-picture-picture. Thank you so much for watching this video. Please share and subscribe, like, and click the notification bell. See you na.